Hello mga kadipat at good evening po sa lahat ng mga nakasubaybay ngayon sa aking live vlog ngayong gabi dito sa Barangay Anona sa Urdaneta City sa probinsya ng Pangasinan. Alright, good evening to all and once again, this is Dipat Aguilar and welcome po mga kadipat sa ating season premiere ng Dipat's Tamiya League Season 2. Yan. Season 2 na po tayo ng Dipat's Tamiya League ngayong May 1, araw po ng mga manggagawa natin. Yan. Happy Labor Day po sa inyo lahat. And of course, sa aking inaanak na si Jamir Benedict JB Aguilar, happy birthday sa kanya. Alright. So start up this edition of this new season of mini 4-wheel drive action dito po sa aking laboratory, sa Dipat's Laboratory. Yan. Alright. So ito mga kadipat, ito na tayo sa ating season premiere ng Dipat's Tamiya League Season 2. At i-introduce ko na po agad sa inyo ang ating mga kalahok. Initially po ay mga kalahok sa ating Dipat's Tamiya League Season 2 for the meantime. Ayan. Isa-isayin ko po sila. Okay. Unahin natin yung pinaka-veterano sa lahat, si Scarlett. Yan po, isang Bracken Gigant Super FM chassis. Yan. Yan yung pinaka-veterano sa aking mga mini 4-wheel drive na sinasali ko po sa sa mga big races. Actually, itong dalawang to, sila ni McLaren. By the way, papakilala ko to maya-maya. Ito muna, si Scarlett ay isang Super FM chassis na Bracken Gigant powered by Atomic Tune 1 ngayong araw na to. Kasi nag-decide ang bagong rule ngayon, nag-decide ako doon sa yung mga holdover from season 1, yung mga nasali sa Grand Prix na mga champions of the month, pwedeng magsimula sa base na base tuned motor na gamit nila, which is Atomic Tune. Actually, yung Bracken Gigants dalawa lang, Atomic Tune 1 tsaka Atomic Tune 2 lang yung available kong motor. So doon lang doon lang magda-dwell in yung Scarlett at si McLaren. Ganon din si McLaren mamaya. So ito yung pinaka-veterano sa mga mga naisali audit sa mga hindi lang dito sa Dipat's Tamiya League, kundi maging sa mga iba pang mga big races. Ngayon, throwing up, talagang battle tested. So tingnan natin kung ano may papakita niya ngayong season 2 sa Dipat's Tamiya League. On the other end, ito naman si McLaren. So, isang FMA chassis na Bracken Gigant, yan, na ang powered by Atomic Tune 2 rin. Pero ang pinagkaiba lang nila ni Scarlett, si Scarlett kasi 4:1, ito naman si McLaren ay 4.2:1. Yan. Ayan, Secretary Mickey Locyaw Mamasig, good evening sa iyo. Oy, warmest condolences pala, doon sa, warmest condolences pala dyan sa Barangay Mapanupog. I think yung barangay captain yun natin namatay dyan. Warmest condolences. Okay, going back to McLaren. Yan naman yung naging champion of the month nung August. Although nagko-champion lang sila ni Metalder o ni Aero Monterey J-Cup. But unfortunately, hindi muna makakasali ang AMR J-Cup due to injury on its chassis. Doon sa right map, dito siya nasira. So, yun lang naman nasira. Okay. Palit main frame lang. So, itong dalawang to, mga champions of the month, sila na lang yung natirang holdover from season 1 na champion of the month. Yan, si Scarlett, May at saka December 2020 champion of the month. Si McLaren, August at September 2020 champion of the month. Si Sanya Blade at si Aero Monterey J-Cup na nag-champion of the month at least once or actually thrice si Monterey. Yung si Sanya Blade naman twice. Oy, si Ma'am Charo Almonte, yan. Good evening po sa inyo. Masante sa labid si kayo namin nitan. Alright. Next on the list, itong si Dark Sun na isang VZ chassis, isang Neo VQS VZ chassis, item number 18094. Yan, 18094 item number ito. Magsisimula siya ngayon ng season 2 ng Dipat's Tamiya League na gamit ang stock motor. Actually, si Dark Sun, si Setsuna, at saka si Cosmo Atomica, which I will introduce later, magsisimula na gamit ang stock motor muna. Dahil hindi pa sila nakakapag champion of the month for the meantime. So, although itong si Dark Sun may mga 1 or 2 championships na rin, isa o dalawang championship na rin, o ilang finals din ang pinasok nito nung season 1.
So, tingnan natin kung makaka-score uli ng Rider Punch at Rider Kick sa pagpasok ng Season 2 ng D-Pads Tamiya League as we go along. Okay, next on the list. By the way, special thanks pala to Tamiya Tiangge Online sa Malolos, Bulacan. Yeah? Kina Sir Ivy Constantino. Yeah? And to the rest of the gang. Yan. Sa Tamiya Bulacan City Trip din. Yan. Kumusta kayo dyan? Alright. So, si Dark Sun, itong si Cesar, at saka si Cosmo Atomica, doon ko na, nakuha sa Tiangge Online. Via cash on delivery. Itong si Setsun na naman, yan, stock motor din magsisimula. Officially, stock, na siya, pro stock racer na rin siya. So, tingnan natin kung ano yung kayang gawin ng Lupine Racer Setsun na sa pagpasok ng Season 2 ng D-Pads Tamiya League. And finally, our newest entry for the meantime, ang pinakabagong entry na sasabak ngayon sa D-Pads Tamiya League sa pagpasok ng Season 2 ay itong si Cosmo Atomica, which is obviously a Cosmosonic item number 19454, the latest in the fully cowled series ng Tamiya, which is one of the three major series ng Tamiya Mini 4-wheel drive, fully cowled, Aero at saka Mighty. Yung Mighty kasama doon yung Racing 4x4. Pinaka-veterano yung Racing 4x4 eh. Tapos sumunod lang yung Super at saka fully cowled. Tapos sumunod lang yung Aero, Mighty. And then now the Rev Series and the Pro Series. Nauna muna yung Pro Series and then Rev Series. So ang pinaka-latest ngayon yung Rev Series ang nadagdag. Doon lang sa Racing 4x4 nadagdag lang yung mga DZ from Neo BQS up to at present si Race Spear. Si Iron Beak pa lang yung latest na i-release sa regular series. Yung si Penguin Racer kasi limited edition lang po siya. So, yung first 2 digits kasi ng item number 95. So, ibig sabihin, limited edition siya. Kung 1 ang first, ibig sabihin sa regular series siya. Okay, introduce natin si Cosmo Atomica. Yan. Magsisimula rin na stock motor ang gagamitin sa pagpasok ng Season 2 ng D-Pads Tamiya League. So, yan po. So, itong nakikita nyo ngayon mga ka-D-Pat ay ito yung track layout. Yan, ito nga po yung track layout. Simple lang naman. Unfortunately, hindi pa rin ako nakakabili ng mga extension. Yan, pandugtong sa mga racetrack ko dahil ang hirap mag-shopping. Ang hirap mag-shopping, papers policy. Pay now, get later. Kailangan isip mo muna yung pambayad bago mo makuha yung product. Unfortunate nga lang, hindi katulad ng mga parts, mga kit. Pwedeng COD, pwedeng cash on delivery. Pagdating ng product, tsaka mo na lang babayaran. Ganon. Mas maganda nga COD dapat no? Alright. So, yan po. Na-introduce na po ko na po ang lahat ng mga lalahok ngayon sa season premiere ng D-Pads Tamiya League. For the meantime, ay single round robin lang po muna yan. Yan, that's a single round robin sa umpisa. And then at the classification phase, ang top 4 papasok sa semifinals, 1 versus 4, 2 versus 3. Okay. So si Scarlett, always at lane 1. Sa lane 1 magsa-start. Si Cosmo Atomica sa lane 2. So ganun ang mangyayari dyan. And then alternate na lang yung iba kung sakali. Alright. Sino kaya to? Si Paragas kaya tong nanonood? I think si Rolio Paragas to kung di ako nagkakamali. Okay, malalaman ko rin maya-maya. Alright. So yan po ang ating introductory sa ating season premiere ng D-Pads Tamiya League. Sisimulan na po natin agad-agad ang mini 4-wheel drive bakbakan. Sabi ko na nga ba si Paragas Sabi ko na nga ba Alright. So simulan na po natin ang ating D-Pads Tamiya League Season 2 with a single round robin. Alright, yan, ipa-place ko na rito in full view so that makita nyo in full view kung ano yung nangyayari sa karera. Alright, okay, simulan na natin sa unang laban. Ang unang maglalaban po mga ka-D-Pat ay ang labanan ng ambal na Bracken Giant. Ang matatalo muna in alphabetical order po. Loser, winner, ganun lang. Okay. So, yung loser dito, kalaban ni Cosmo Atomica mamaya. Alright, introduce ko po yung first challenge, yung first race. Scarlett, Super FM, Atomic Tune 1, gear ratio 4:1 against McLaren FMA chassis. Atomic Tune 1 as well, with 4.2:1 gear ratio. Alright. At least para, just so you know kung ano yung
hawak nilang mga... Actually, itong dalawang brackets na to lang ang may atomic tune. Wala nang iba. All the rest are stock motors. Yan, i-introduce ko rin po maya-maya as we go along. No? Alright! So, eto na, kakabit ko na yung mga battery. Na panlaban nila, isa-isay natin silang ikakabit. Alright? Aha. Okay. There you go. Oh, yeah. Tingin ko nga, kung tama. Alright. Yes. Yes! Ibig sabihin na sa Japanese, pag sinabing yes, ayos! Sabi niya. So, ganun yan. Alright! Simulan na natin ang Season 2 ng D-Pads Tamiya League with this first duel between the twin Bracken Gigants, Scarlett versus McLaurin Switch. Aong! Sa lane 1, si Scarlett. Alright! Season standby. Alright. 1, 2, 3. Wait. May ballpen pala. 1, 2, 3, go. Oh! Balaban! Final up. Okay. Alright. Winner, Scarlett. Okay, 1-0. Yan. Scarlett with an early victory to start off D-Pads Tamiya League Season 2 with a victory course out. By course out. McLaurin course out. Okay. So, yan. Ang dali lang na ano, no? Yan. McLaurin against Scarlett. Loss, win. Okay. So, 1-0. 1-0. Okay. Okay. Yan. Battle of Atomic Tunes agad para simulan yung magandang laban. Okay. So, si McLaurin yung unang lalaban doon sa kanyang apprentice na si Cosmo Atomica mamaya. Ito naman, yung winner naman ang pag-usapan natin mamaya. Okay. Next match. Yan. Battle number 2. Race number 2 is between Setsuna and Neo VQS Dark Sun against the Lupine Racer Setsuna. Yan. Si Setsuna ay isang Lupine Racer na VS chassis, which is item number 18085. Yan. Para sa kaalaman po ng lahat ng mga mahilig sa Tamiya, ang item number po ng Lupine Racer is 18085. So, nakamodified lang po siya na Pro Stock. Yan. Arguably parang ito yung pinakamagaang, isa sa pinakamagandang hawak ko ngayon, yung sa non-FMs. Battle of non-FMs po, makikita natin ngayon. So pansin nyo, 3 FM, 2 non-FM po naglalaban sa ngayon. Sa ngayon pa lang. Dahil yung iba under repair, hindi pa makakuha ng tempo para makabili ng mga panibagong set ng mga pyesa. So yan. Battle of Racing 4x4. Ito naman ay 18094. Itong Neo VQS, yung pinakaunang BZ chassis na na-invento, na i-release ng Tamiya. Sa ngayon, there are 5, 94, 95, 96, 97, 5 nang nasa regular series. Neo VQS, ang Honda E, then Dual Ridge, and then yung Toyota Yaris, and at the latest, at the moment, ang latest ay ang Iron League. Pero susunod na po yung Race Speed 18099, tsaka yung yung Elevator 18100, 18100, 18100, hanggang 100 na yun, magiging 100 na yung Racing 4x4. Pero sa ano pa yan? Okay. So, si Darksan yung nasa lane 1. In this case, si Darksan ng lane 1 dahil siya yung mas may championship. Yung mga 1 or 2 championships tayo. Mas marami yung points niya kumpara din kay Setsuna. Alright! Battle of Racing Mini 4x4 Racers. Itong labanan, ang susunod na laban between Darksan and Setsuna. So it's out! Alright! 1, 2, 3, go! Terminate kay Darksan.
Yan. Final lap. Touchdown. Rider kick. Rider kick. Starting the new season with a victory is Dark Sun. Yan, so 1-0 din siya. So siya yung lalaban kay Scarlett mamaya. Ito si Setso na hintayin niya yung loser nung dalawa. Okay. Loser, winner, loser. Kasi 5 lang po eh. So hanggang 10, mga 10 race lang to bago tayo pumusad sa semifinal. Or kung sakali man, merong okay, DS and SE. DSSE. Ito, yan. Versus Setso na winner, loser. There you go. Talagang mas maganda yung takbo ni Dark Sun kumpara kay ano. By the way, si Dark Sun ngayon ay 3.5:1 gear. Si Setso na naman ay 5:1. Yan. Para sa kalaman po ng lahat kung ano yung modification ng mga cars ko ngayon. No? Okay. Ito na, ang unang official race. Ito na yung pinakaunang official race ni Cosmo Atomica. Alright. Okay. Nice run. Okay. Ang pinakaunang official race ng Cosmosonic Cosmo Atomica. Yan. Kung ako nagpangalan yan, by the way officially pro stock na po. So lalabanan na niya yung teacher niya, si McLaurin agad-agad. Second race na to ni McLaurin. Ito, again, itong Cosmosonic is 19454 item number. So yung latest ngayon sa fully crowned mini Formula series. Ito naman si McLaurin, yung Rapid Gigant FMA ay 19452. Okay. So sa ngayon nag-lane 2 kanina si McLaurin, So sa ngayon ang lane 1. Okay. It's going to be McLaurin versus Cosmo Atomica for race number 3 of the single round robin. So it's aum. 1, 2, 3, go. Oh! Ay narap! Oh! Natumba pa! Sinuwerte pa! Oh! What an unfortunate incident right there kay Cosmo Atomica. Going to the, penultimate lap na siya. Bigla pang umibang oing. McLaurin finally sealing a victory tonight on the first of the many races sa D-Pats Premier League ngayong season 2. Yan. So, dahil si Cosmo Atomica yung natalo, siya yung lalaban kay Setso na mamaya. Okay. Okay. So, pero magandang start do kay Cosmo Atomica. Medyo pinahirapan pa niya si McLaurin dun. Winner, loser. Okay. Next. Yan, para so far wala pang re-race o hit o last man standing, wala pa. So far. Okay, battle number 4. Scarlett versus Dark Sun. Atomic Tune 1 versus what do you call this? Stock motor. Yan, 3.5 versus 41. So parehong rat-rat. Okay. So it's going to be Scarlett versus Dark Sun. Battle number 4 sa single round robin. Switch. Ow! 1, 2, 3, go! Hoy! Nakaumot agad! Ayun lang, sabit! Final up! Touchdown! Nakaisa pa si Scarlett. Ha! 2-0! Scarlett 2-0! Okay. So maghihintay ng yan. Natapos na niya kay McLaurin. Siya na yung una. So in the event na na to? Si Scarlett ang nanalo. Sumabit lang kasi si Dark Sun. Okay. Scarlett 2-0. Unbeaten so far si Scarlett. Sina McLaurin at Dark Sun mag-aagawan sa second victory mamaya. Okay. So, yan. So, ang hihintayin lang ngayon ni, ano ba to? Loser.
Loser to, di ba? Loser. Winner. Yung winner ang makakantayin ngayon ni Scarlett. Winner ni Setsuna tsaka ni Cosmo Atomica. Okay. Okay, next race. Setsuna versus Cosmo Atomica. Uy, magandang laban to. Magandang laban to. Parehong stock motor na mamaw. Parehong mamaw tumakbo to. Mukha lang mabigat tingnan itong si Cosmo Atomica pero wag ka. Ibang klase din yung itinatakbo nito. Actually, nung stock, pa lang, back stock pa lang siya. Grabe yung nito takbo nito So, tingnan natin ngayon kung paano siya re-respond dito sa second race na to. It's going to be Setsuna versus Cosmo Atomica Switch. Aung! Okay. Saan na siya? Lane 2 si Cosmo Atomica. 1, 2, 3, go! Wow! Dikit! Muntik na! Oy! Muntik pa! Final up! Finally! Wow! Winning it! Finally winning its first official race sa D-Pads Tamiya League. Itong si Cosmo Atomica. Wow! What a victory! What a victory! Naisahan lang doon si Setsuna. Naisahan lang Naisahan lang. Alright. Unfortunately, si Setsuna 0-2 at si Cosmo Atomica ay 1-all. Okay. Cosmo Setsuna. Ayun. Winner. SE. Okay. Yan. Tama ba? Dos. Tapos Dark Sun. 1-all pala. 1-all against Scarlett. Yan. So, tigalawan na sila. Okay. Next, McLaren versus Dark Sun. Penultimate assignment ng mga ito. Kasi nga po, single round robin lang po. Mabilis itong matatapos. Paikli lang Okay. So, Dark Sun versus McLaren. So, tingnan natin kung sino yung makakadalawang panalo. Yan. So, sa lane 1, McLaren. Okay. McLaren at lane 1. Alright. McLaren versus Dark Sun. Switch. Aung. Yun. 1, 2, 3, go. Uy, patay! Muntik. Nakakalasan na naman ng gulo. Final lap. Touchdown. Touchdown. McLaren winner. 2-1. 2-1. Okay, 1-2 si Dark Sun. McLaren 2-1. Okay. McLaren Dark Sun. Okay. So, ang last assignment ni McLaren ay si Setsuna, si Cosmo Atomica naman kay Dark Sun mamaya. Okay. Okay. Yan. Ito ang hihintayin nito si Cosmo Atomica. Last assignment. Okay. Next. Scarlett versus Cosmo Atomica. Yan. Penultimate assignment. Yan. Ilang laban na ba tayo? 4, 5, 6. Battle number 7 na pala tayo. Wow. Ito, battle number 8. Tapos battle number 9. Si Scarlett, ang last assignment niya after si Cosmo Atomica, si Setsuna. Okay. Alright. Ito naman, battle number 7. Race number 7. Scarlett versus Cosmo Atomica. So, each. Ow! 1, 2, 3. Sino na kaya? Let's see at the final ring finger. Oh, that is a victory. Cosmo Atomica winner. Okay. First loss ni Scarlett. What an upset. What an upset mga ka-D-Pads. Wow. Okay.
Anyway, meron pa namang Miyerkules. Meron pang tatlong araw bago mag-prepare sa game 2. Or race number 2 of 9. 9 race schedule po tayo ngayong May 2021. Okay, sa pagbubukas ng panibagong season ng DPATS Tamiya League. Okay. Si Cosmo Atomica tinalo ang dalawang Draken. Ay, hindi. Tinalo si Scarlett. Yun. Ang last assignment niya, ang last assignment ni Setsu na si Scarlett. Tapos yung last assignment ni Cosmo Atomica si Darksun. Okay. Down to the last 3 races. Okay. Of single round robin. So malalaman na natin mamaya kung sino yung uusal sa semis round. Okay. Unless may playoffs. No? Alright. Teka muna. Tingnan natin kung may mga pabate. Uy, ang daming pabate. Si Kuya Sean Aguilar pala. Nandyan, no? Si Kuya Wilson, nanonood pala. Si Marlon Lumibaw, nanonood din. Yan. Hello sa inyo. Alright. Okay. Battle number 8. McLaren versus Setsuna. At lane 1 si McLaren. Okay. McLaren versus Setsuna. So each out. Alright. Pantolido. Parita sa yan. Oy. Matalbog-talbog yung Setsuna. Final lap. Sarap. Winner. Buti na lang di nag-hit. Kala nyo makakabutan, ano? Wala na, nakapuhunan na ng maaga si McLaren eh. Nadali pa rin si Setsu na ron. McLaren will finish single round robin with winning 3 of the 4. Yan, only 1 defeat. So magandang tinatakbo ni McLaren so far. Although may mga ilang iniinda lang. Okay. Lorendos. Okay. 3-1. Okay. So tapos na to. So tapos na si McLaren down to last 2. Down to last 2 na to. Okay. Penultimate race of single round robin for now. Itong si Darksun at si Cosmo Atomica ang maglaban. Alright. Okay, sa lane 1 si Darksun. Darksun versus Cosmo Atomica for the penultimate race of the single round robin sa season premiere ng DPATS Tamiya League Season 2. So each out. Okay, yung keyboard yung nagdala. 1, 2, 3, go! Wow, mukhang magandang laban ba? Oho! Oho! Nantik pa! Final up! Hoy, mukhang matigit to! Matigit ang laban, mga kadipat! Woo! Pero split second lead, ang pagitan lang nila ni Cosmo Atomica, ito lang, Diyos ko po, Pineapple Bayan! Grabe, ang dikit ng laban na yun! Wow! And Cosmo Atomica will finish the single round robin with only 1 defeat so far. Kaya na-force out lang siya kay Scarlett no? Wow! Ibang klase itong ginagawa ng Cosmo Sonic. Wow, grabe to. Darksun will finish 1 and 3. Yun lang. Grabe to. 3-1 si Darksun ay 1-3. Okay. Last battle sa single round robin. Tingnan natin kung magkaka-playoffs. Alright, so may dalawang 3-1. So tingnan natin kung mag 3-1 din si Scarlett. Okay. Last battle, Scarlett versus Setsuna. So each out. Alright. 1, 2, 3. Nako, naiite.
Pasang-awa si Scarlett. Naawa pa, grabe. Na-dominate ng FMs. Na-dominate ng Prostack FMs itong gabing ito sa single round robin so far. Dahil itong sina Scarlett, McLaurin, at si Cosmo Atomica ay 3 wins, 1 loss each. Grabe. Grabe to. At si Setsuna, unfortunately, magpapaalam na po. Kasi, si Setsuna walang naipanalo kahit isa, so eliminated po siya agad. Okay. Okay, eliminated. For now, ito muna yung yung last race ni Setsuna. Bawi na lang siya sa susunod na karera. Ay, naka. Pero ang ganda ng laban nun Ang ganda ng pinagitang laban ni Setsuna kay Papalo, mas talo. Unfortunately, ang natira na lang sina McLaurin, Scarlett, Cosmo Atomica at si Dark Sun. Ito po yung mga semi-finalist po natin. Pero ang hindi pa lang na-determine ngayon ay yung placing ng tatlong FMs. So, alamin natin ngayon sa winner over the other rule kung sino yung may highest quotient. Pero kung 1-all silang tatlo, play-off po tayo ulit. Okay. Yan, dyan tayo gagawa ngayon ng adjustments. Alright. So si Dark Sun, automatic number 4 na po ito. So kung sino yung may highest quotient sa tatlo, yun ang kakalabanin ni Dark Sun. Okay. Sa lane 1, magsa-start po yung higher seat mamaya. Yan na po yung napag-decide yun na yung nag-decide natin. Dahil may 1 naman po ngayon, no need for a toss coin, i-decide na natin na lane 1 kakad yung yung higher seat. Sa lane 1 magsimula. Dito siya magsimula sa inner lane. So yung lane 1, ito po yung lane 2. Outer lane, yung lane 2, siya po yung unang datan sa lane changer. Yun yung lane changer na dinoktor lang. Dinoktor lang yan. Okay. Sa tingnan natin ngayon, kay Scarlett, McLaurin at saka si Cosmo Atomica. 1-all. So si Scarlett, 1-all siya kay McLaurin at Cosmo Atomica. Ngayon, si McLaurin against Cosmo Atomica, 1-all din. 1-all din pala. At si Cosmo Atomica, 1-all din. So, dahil 1-all po silang tatlo against each other, ang mangyayari po, play-off po tayo. Yan. Play-off po tayo for the top spot. Kung sino yung mag 2-0, o, di siya na yung pati siya na yung dito, may problema rito. Kailangan maglagay muna ako ng glue. Isa lang ang paraan dito kay Scarlett. Yan, this is the time na pwede tayo mag-repair or some or kung sabihin na natin pit stop. Yan, ito yung tinatawag na pit stop. Wherein kailangan natin mag-repair ng kung ano lang yung pwede ma-repair. Example is yung gulong. Yan. Or pwede mag-back up na lang yung gulong kung kailangan. Okay, kukuha na lang ako ng back up para mabilis. Okay, para mabilis tayo. Okay, kaya pwede natin back up dito. Parang nakupos niya ito yung mga gulong ko. Naloko na. Naloko na! Problema na to. Patay tayo yun. Ay, naka. Tingnan natin kung mayroong pagtipong mga stairs. May gulong. Tingnan natin ito. Tingnan natin kung kubra ito. Ay, oh. Ay, oh. Ay, oh. Yeah. Yes! Kala ko wala nang pag-asa eh. Kala ko wala nang spare eh. Meron pa pala. Nani! Ayun na yung nililintay ni Secretary Mamaseg. Nani! Sabi ka rin. Ito kaya McLaurin. Saan kaya siya nakakalas? Wala naman. Ay, meron eh. Oh, may kumakalas pala. Ito yung problema. Ewan ko. Maano siya?
maluwang na yung ano, maluwang din. Yun din yung tama ni ano, McLaurin. Pareho rin yung tama. Same injury din. Same injury din. Let's see kung meron pa ako makukuha still dito sa ano, sa sitwasyon na to. Ay, nakalukay ko na yung halos lahat ng ano eh. Naloko na. Sabay ganun na yun. Sabay ng Alaska eh. No? Natin to. Ayun! Pwede pa. Buti naman. Buti na lang. Papalimpay. Ayun! Okay! Okay! So, playoff po muna tayo ngayon dahil yung first 3, yung top 3 po natin, nagtabla 1 all each against each other. So, hindi rin umubra yung winner over the other rule. So, ang mangyayari dyan, playoff sila. So, labo-labo ngayon yan. Labo-labo ngayon yan. Okay. SK, ML, at saka CO. Okay. So, ayan. So, i-determine muna natin kung sino yung ano, kung sino yung sino yung highest seed. Ang mananalo rito, ang magtatap dito sa tatlo, siyang kalaban ni Dark Sun po mamaya sa semifinals. Depende kung semis. I think yun yung semis 1. Yeah, yung po yung semis 1, yung top seed. 1 versus 4 at saka tapos sunod yung 2 versus 3. Okay. May salagubang na lumipad ah. Naloko na. Teka muna, may hahambalusin lang tayo. May hahambalusin lang tayo, istorbo. Mamamasin na yan. Okay. Tapos, ang boxing. Tapos, ang boxing. Okay. Unahin muna natin yung dalawang bracket G's ulit. Alright. Si John, standby. 1, 2, 3, go. Good. Final and finger for McLaurin. Good. Tapos, ang boxing kay McLaurin. Yun ang isang problem. Yun ang isang problem. Si Scarlett ang may tama. May amat si Scarlett. Nako. Naloko na. May amat si Scarlett. Ito yung ano. Chains. Oh. Kakailang palit na ako ah. Kakailang palit na ako ng tires ah. Gulong lang. Gulong lang naman. Okay. So, McLaurin 1-0, Scarlett 0-1. Next, yan. Yung dalawang FMAs naman. So, pagpahingay muna natin si Scarlett for the meantime. Okay. McLaurin versus Cosmo Atomic at this time. Okay. Switch on standby. Alright. 1, 2, 3, go. Final lap. Tapos ang boxing. Tapos ang boxing kay McLaurin. And official, it's official. McLaurin will take on Dark Sun in the semi-final round after winning 2 in a row. So tinalo niya pareho si Cosmo Atomica at saka si Scarlett. Nung una kasi natumba lang si McLaurin eh. So ito yung 1 versus 4 matchup po natin mamaya. It's going to be McLaurin versus Dark Sun in the semis 1. Semis number 1 po itong mamaya. Okay. So ito. Ito naman, Scarlett versus Cosmo Atomica. Automatic 1 point na to. 1 point na silang 4. Okay.
Si Cosmo Atomica laban kay Scarlett. Okay. Si John standby. Sila rin actually maglaban mamaya o rematch sila mamaya. Pero yung placing na lang. Yung placing na lang to, positioning na lang. Okay. 1, 2, 3. Ay lalak. Tapos ang boxing. Sabi ganun. Ekos laman jama. Tapos ang boxing. Sabi ganun. Cosmo Atomica will enter the semi-final round first time with second place. Yan. So si Scarlett lagay sa number 3. Actually sila rin yung maglaban. Rematch sila mamaya. Okay. Rematch din sila mamaya. Yan. That is about time na makapag-repeat tayo na. Okay. So proceed na tayo with our semi-final round beginning with McLaurin versus Dark Sun. Yan. So ang higher seed po ngayon mga kadipat ay sa lane 1. Okay. So pagdating ng Wednesday, all Wednesdays po, lane 2 magsisimula yung higher seed. Ngayon, yung Sabado, puro lane 1. Except for May 29. Sa May 29 po, toss coin na lang to kung lane 1 o lane 2. Toss coin yan. Di-decide ng toss coin yan. Okay. Ito na po ang semi-final number 1 between McLaurin, the top seed, going up against Dark Sun, the 4th seed. So which? Ow! 1, 2, 3. Grabe talaga ang takbo ng McLaurin. Wow! Kaya lang. Touchdown. McLaurin will enter the finals or the championship round for the first time after defeating Dark Sun sa semi-final duel nila. So bagsak sa battle for third po itong si Dark Sun. Okay. Alright. McLaurin will enter the finals for the first time. Okay. So may maagang 3 or 4 points ito mamaya. Si Dark Sun naman pwede pa makadagdag ng additional 1 point kung mananalong third placer. Ang first championship po rito 4 points. 3 points sa second place, third place 2 points, fourth place 1 point. Okay. So yun po yung sistema. Alright. Ang higher seed ngayon sa lane 1 magsisimula itong si Cosmo Atomica this time. Okay. Ito ngayon yung semi-finals number 2 mga kadipod. So which? Okay. Sa lane 1 si Cosmo Atomica. 1, 2, 3. Nako. Toto to. Tayo na lang. Grabe naman tong labanan na to. Toe-to-toe action. Pinilit pa rin ni Scarlett kahit nag-iingalo na. Kahit nag-iingalo, naiipit kasi yung gulong nito eh. Kaso hindi pa tayo makakapag-repair for the meantime. So, yan. Bawi na lang sa next. Anyway, peeling out round pa lang naman to eh. Okay. That's just the first of 9. That's just the first of 9 this month of May. Alright. So it's going to be Cosmo Atomica for the first time. Wow! Bago lang to sa Dipat sa Mielik. Pero kita nyo naman po mga Dipat. Finals agad. So, minimum of 3 points yan. 3 points minimum si Cosmo Atomica. Yan. Minimum Minimum po yan. 3 points. Maski matalo siya sa championship. Okay. So, battle for third na po tayo sa pagitan ni Dark Sun at ni Scarlett. At itong si Dark Sun ay 4th seed. So, lane 1 ulit si Scarlett. Alright. Ito na po. Dito sa battle for third, 10 laps po. Ang battle for third, ganun din po championship round. But, kung sakaling magkaroon ng re-race after 4 laps,
kung after 4, kung at least 4 laps nang natapos nung 8 hider cars, ang mangyayari dyan, kung sakali may tumapos ng 4 na lap at natumba, umimbang, re-race po yun, pero 6 laps na lang. Okay. Pero initially, 10 laps po. Pero kung sa umpisa pa lang, imbang pareho, di 10 laps pa rin. Okay. So, ito na po tayo mga kadipat. Battle for third. First to make 10 laps to each own. Sa lane 1, si Scarlett Alano. Okay. 1, 2, 3, go. Wala makatampo. Ayun, sinapo na o. Lap number 5. Lap number 6. Lap number 7. Lap number 8. Final lane changer for Dark Sun. Lap history. Tapos ang boxing Rider Kick. Rider Kick. Rider Kick. Rider Kick. Si Dark Sun po ay makaka-rider punch at makaka-rider kick ng Buenamanong third place finish. 2 points. First 2 points of Season 2 sa D-Pats Tamiya League. Itong si Dark Sun. Alright. So mamaya, di-declare ko po yan, ano? Okay. So dyan lang muna yan. Si Scarlett, yan lang muna din yan. Alright. Ito na po yung much-awaited championship round sa pagitan ng dalawang FMA chassis. Black and Gigant, McLaren going up against the Cosmosonic Cosmo Atomica. First time in the finals para kay Cosmo Atomica, kahit stock motor lang ang gamit. Pero grabe ha, ibang klase tinatakbo rin ng Cosmo Atomica, palaban din to. Alright. And it's going to be McLaren at lane 1. Okay. So siya yung nasa aking kaliwa. Alright. Ito na po, first championship round of D-Pats Tamiya League Season 2. First to make 10 laps. So it's 1, 2, 3, go. Patay! Up, hit. Okay, lap requirement. Lap requirement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, final lane changer. Tapos ang boxing. Wow, what a run! What a way to close out the season premiere of D-Pats Tamiya League Season 2 with a championship from a rookie entry, from a newest entry dito sa D-Pats Tamiya League at si Cosmo Atomica po. May Buenamanong Championship ngayong gabi, May 1, 2021. Wow! Grabe to! Ang ganda! Pero good fight pa rin yung pinakita ng nung McLaren. Yun nga lang, umimbang. Na-hit tuloy. Na-hit. Kaya nga, tinuloy na lang natin kasi nasa lap number 2 na siya. Di-reset na lang ulit para mabilis. Kaya kita niyo, pansin nyo, 12 laps tumakbo. Ni-reset ko dun sa kabila. Yun. So, maliwanag na po yan. So, yun po yung rule. Yun po yung ruling na sinusunod natin sa ating D-Pats Tamiya League. Yan, Season 2. Wala namang halos pagbabago rin. Wala namang halos pagbabago sa mga rules. Yung pa rin naman po yun. Okay. Alright. So, ito na po ang ating podium finishers. Yan. Ang mga si Aina, Kuya Bot, at si Da. Shoutout sa inyong mag-ama dyan. Siya Aguilar. Yeah. Thank you so much for watching D-Pats Tamiya League Season 2 premiere. Okay. Buti na lang po, buti na lang meron kayong time manood. Yan, thank you so much. Alright. And also, dun sa 239 YouTube subscribers sa aking channel, thank you so much po sa inyong pagsuporta. Sana po, wag po kayong manawa. Wag po kayong magsawang sumuporta sa aking YouTube channel. Okay. Actually, sa YouTube channel din, i-upload ko rin to. Yung highlights lang po. No? Alright.
So ito na po yung top 4 cars natin ngayong gabi. So si Cosmo Atomica will start the season 2 of DPATS Tamiya League with the championship armed with stock motor only. So sa Miyerkules po, May 5, sa ikalawang laro, pwede na po siyang mag-torque 1. Pwede po siyang mag-torque 1 sa susunod na laban. Si McLaren, dahil nag-semifinals pa rin, dahil nag-finals pa rin po siya, naka second place, natumba lang, pwede po siyang mag-upgrade sa Atomic Tune 2. Yan, itong si McLaren, pwede pong mag-Atomic 2 yan sa May 5. Okay, ito naman si Dark Sun, third place finish. Third place finish nga lang po, so mananatili siyang stock. Sa ngayon ko kasi, mga 5 car, lang to 5 lang ang kasali ngayon sa DPATS Tamiya League Season 2 for the meantime. Kasi ang problema, hindi pa natin maharap kumuha ng panibagong set ng mga pyesa. Yon, para maibalik yung mga dati nating kasali, sina Sanya Blade, sina Aeroman Ray Jacob at iba pa. No, at si Archera Merter din sana maisali ko no. Okay. And Scarlett, unfortunately si Scarlett medyo bad start. Magsisimula siya na 4th races, so bagsak. So mananatili pa rin siyang Atomic Tune actually dahil nag-semifinals naman. Kung na-eliminate, ang rule dito, kung sakaling maagang na-eliminate yung car, mananatili siya sa stock motor. Balik siya sa stock motor. Pero kung sakaling mag-semifinal pa rin, doon siya sa base. Doon pa rin siya sa base motor, which is Atomic Tune. In this case, Atomic Tune. So, ang mangyayari dyan, dahil champion si Cosmo Atomica, early 4 points yan to start the new season of DPATS Tamiya League. Yan ay upgraded to Torque Tune 1. Ito naman si McLaren, upgraded to Atomic Tune 2. Si Darksun naman po ay pa rin, mananatili siyang hindi, upgraded na to. Upgraded na to to hindi pa pala upgraded to to Torque 1. Yan pa rin yun. I think si Torpokis ito. Yup. Redentor Focus, yeah. Good evening sa inyo, Masantis yung labi at sika. Stay safe and stay healthy dyan. And also, yan, extended shout out kina Sean, Aina, at kay Kuya Boot. Okay. Okay, so si Dark Sun, mananatili sa stock. Si Scarlett, mananatili sa Atomic. Yung top 2 lang po yung pwedeng mag-upgrade. Yun yung mangyayari dyan. Pero kung sakaling pwedeng mag-upgrade, pwedeng mag-ascend. Yun. Kung sakaling mag-semis pa rin, pero kung losing semis lang, yun, pa rin, magsistay siya dun kung saan yung current motor niya. Ganon din si Scarlett, stay at Atomic 1 siya sa May 5. So that's it mga kadipat. Yan nga po yung resulta ng ating race po ngayong gabi. 1 oras lang pong inabot dahil 5 lang nga po yung kasali. So there you have it, ang ating top 4 RTRs ngayong gabi. And this has been another presentation of another exciting edition to start off a new season of DPATS Tamiya League. Season 2 na po tayo mga kadipat ngayong 2021. Once again po, this has been your own lingkod, yours truly, Dipat Aguilar, signing up for now. At maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok at kung sakalin may tututok and time dito sa ating vlog. Every Wednesday and Saturday po yan Yan, twice a week po tayo maglalaro. Yan, dito sa track layout na to. For the meantime, for the month of May, ito lang po muna yung track layout for the meantime. So once again, this has been the season premiere of a new season of DPATS Tamiya League. Once again, kita-kits po tayo uli sa May 5 for more mini 4-wheel drive action sa DPATS Tamiya League Season 2. But for now mga kadipat, stay safe, stay healthy, iwas masamang bisyo at iwas COVID-19 po tayo mga kadipat. At kung sakaling di maiwasang lumabas ng bahay, mask at shield, hugas, iwas. At kung sakaling may chance magpabakuna, papakuna po. Yan, okay? Papakuna po kayo. Alright. So once again, for now, it's good night. And stay tuned. Yung mga basketball fans po dyan. Ito na po yung playoff round ng Tabogon versus Dumaguete for the right to face ARQ Lapu-Lapu sa isa pang knockout stage ng step ladder round ng Chooks to Go Bismin Super Cup. So ito na po tayo. We will now take you over dyan.
We will now take you over doon sa naturang basketball game na yan. Okay. So for now mga kadipat, it's good night.